Nagsisimula ba ang pagtataksil dahil sa kakulangan sa sex o kakulangan sa emosyon? Ito ay isang tanong na itinatanong ng napakaraming tao kapag tinitingnan ang realidad ng mga pag-aasawa ngayon. At sa rin itong tanong na ikinababahala ng maraming kalalakihan. Ayon sa mga datos na sinuri ng social weather stations, patuloy na tumataas ang bilang ng paghihiwalay sa bansa nitong mga nakaraang taon. At isa sa mga madalas na binabanggit na dahilan ay ang pagtataksil. Napapansin ba ninyo na parami ng parami ang mga kasong ganito? Isang nakakabahalang realidad na itong nagtutulak sa atin na itanong kung bakit nangyayari ito at ano talaga ang ugat ng problema. Isa sa mga aspeto na madalas na pinag-uusapan ay ang pagkakasundo sa sexual na aspeto at ang pagkakasundo sa emosyon. Batay sa aking karanasan sa pag-alalay at pagpapayo ng maraming mag-asawa, malinaw na parehong napakahalaga ng dalawang elementong ito, ngunit magkaiba ang paraan ng impluwensya nila. Ang sex ay isa sa pinakamadali at pinakadirektang paraan para maramdaman ng dalawang tao ang koneksyon. Samantalang ang emosyon ang mas malalim, pangmatagalan, nagsisilbing pundasyon ng lahat ng interaksyon sa loob ng pag-aasawa. Kaya kapag ang isang relasyon ay nagkukulang sa isa sa dalawang ito, lalo na kung pareho nang nawawala ang pakiramdam, pagkakaugnay, doon nagsisimulang lumitaw ang mga problema. Sa pananaw ko bilang isang psychological counselor, may malinaw na pattern. Kapag kulang ang emosyonal na koneksyon, nawawala ang pakiramdam na ikaw ay nauunawaan, ninanais at inaalagaan, at kapag may isang taong nakakaramdam ng matinding kalungkutan, kahit na sa loob na ng sariling pag-asawa, magiging madali para sa kanyang hanapin ang pakiramdam na yun. Kahit simpleng usapan, mensahe lamang, basta maramdaman niyang siya ay pinapakinggan, binibigyan ng pansin. Sa kabilang banda, ang kakulangan sa sex ay unti-unting nakaaapekto rin sa emosyon dahil pagamat hindi tinutukay ang lahat, ito ang pinakabatayang paraan para mag-ugnay hindi lamang ang katawan, kundi pati ang damdamin. At kapag naramdaman ng isang tao na hindi na siya ninanais, nagsisimula siyang magtanong kung kakit-akit pa ba siya sa kanyang kapareha. Kapag tumagal ang ganitong pagdududa, palaki ng palaki ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Marami ring asawa ang hindi nasisira dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa kakulangan ng komunikasyon, katahimikan, pag-iwat, at takot na magsabi ng totoo sa isa't isa.